sa lahat ng ginagawa natin. Hindi kasi tayo yung hanap, bira, tsukbuk, hanap, bira, tsukbuk. Tapos mali, tsukbuk. Alam mo yun? Ang hirap nyo, hindi ka nakikinig ka, Lord, puro ka mali. So, hindi pa gusto maging maayos ang kanyang buhay. Tapos, siyempre, mga pinapayuhan dito, wala sa pamilya. Amen? Hindi mo nang pwedeng pag-usapin si Mrs. at si Mr. Alam mo ba yun? Kung paano ako nakapagpayos sa Mrs. na hindi ko nakausap yung Mr. niya, ay nagiging maayos ang relasyon nilang dalawa. Amen! Sa katabi natin, pwede pala. Pwede pala. Through the Holy Spirit na yung hindi nyo nagawa. So, after that, akala ko babalik na ako sa room para i-refine na yung aming gamit ni tatay. Alam mo, si tatay nakaimbaki na, gamay, konti lang gamit niya. Ako kasi, mga dala ko yung mga pinasalubong ko, yung mga kailangan, yung mga pastora na galing dito, na hindi ko nabigay. So, inayos ko, tapos mga bigay-bigay this na, so medyo ayusin ko yung room. Maya, nagpa-pray over. Tapos, after ko pray over, nag-uunahan sila kasi yung ferry nila. Pag tinut ko, madami na silang nagpa-pray over. Alam mo? Madami na silang nagpa-pray over sa mga ministry nila. Nung natapos yun, sabi ni Bishop, "Diyo, ang dami nagpa-pray, no?" Sabi ko, marami tan. Sa tingin ko, Diyo, mga 20 plus. Kasi yung ferry alis na. Kasi ito ang story. Then, nag-ipacket ko, tapos yung susi ng room namin, hindi ko ni-surrender. Oo. Naalala ko lang nung nasa tricycle na kami para dalhin doon sa ferry. Sabi ko, "Dad, yung susi ito pala. Ano ba yan? Sure?" Hello? At alam niyo po, kapatid, alam ko na ako si Julie, hindi ako si Jesus. Amen. Pwede akong magkamali. Yes. Amen. So, hindi ko binipit yung victory si Pascual. Kundi normal lang ako. Ako'y tao na pwedeng magkamali. Amen. Sa galing ko matanda, ang susi pa nakalimutan ko. Did you get my point? Amen. Yeah. Pero, mga kapatid, pinalik ko, "I'm very sorry, Bishop." Tapos, yung nagdala ng susi, pagdating namin sa ferry, siya din ang nandun, magaling bumalik, siya din nagdala. Sabi ko, "Wala, Pastor, nalimtan ako. Okay lang na eh." Amen? So, binalik niya ulit doon sa Faith Village. Then after that event na nag-fail ako sa area na yun, after the victory, wala lang sa akin yun. Kasi after all, pwede akong magkamali. Amen. Hindi ako naapektuhan na nasira na yung mga hapon ko. Tapos nasita pa ako. Pagkatapos kong nag-lingkod, sisita-sitahin niyo ako. Alam mo ba yun? Hintayin ko yun sa sita kung magkamali ka. Kahit ang ganda ng ginawa mo hapon. Amen. Nasa katabi natin, pwede ba? Pwede ba? Hindi pwedeng patino ka. Walang hindi ka na pwedeng i-correct ang nagkamali ka. Baga, iba na ngayon. Tapos na yun. True. Kaya mga kapatid, pag hindi ka naging maawain sa mga kapwa mo at hindi ka marunong mag-forgive, sira ka ulit. Kaya sa katabi natin, klaro. Claro. Na kahit ng buti-buti mo sa amo mo, tapos biglang si amo, "Auntie, sorry, I cannot give you this. How come, Mama? I've been good to you. I cook food. I take care of your bills. And then that money you cannot give to me." High five sa mga katabi. May mga ganun minsan na born again. Wala sila dito ngayon, di ba? Wala sila dito, no? Hindi ko may kibo-ibasa na nandito po kami. Naniningil ka kasi sa ginawa mo noon. Di ba ito? At matuto ka lang na magpatawad. Pag napagalitan ka, huwag mo sitayin at i-compute yung mabuting ginawa mo hapon. Amen. Nasa katabi natin, magpatawad ka. Magpatawad ka. Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Sa akin naman, aminin mo, may error ka din naman. Yes. Tama? Amen. Sa katabi natin, maging normal lang tayo. Normal. Sabihin natin normal. Normal. Huwag tayo maging abnormal. Amen. Gusto mo ba ito pinag-usapan natin? Amen. Opo. Maganda ba ito? Maganda? Amen. So, ang pagiging kindness is more than a simple act. It is a reflection of God's love and grace towards us. Kaya ngayon, explore natin ito, ang kahalagahan ng kindness. Maganda, I like the lineup ng kindness.
It's transformative power. Maganda po, kaya tayong baguhin ito. Sino dito ang gustong ang buhay niya ay maging maayos talaga? Amen. And how we can embody this virtue in our daily lives. So, unang point, sa command ni Lord na bigay, maging mabait ka, ito ang una. Kindness as a command. Ano daw ang kindness? As a command. Ang kabaitan bilang isang utos ng Diyos. Siya ay isang utos. Ano nakalagay ulit sa Ephesians 4:32? Be Be kind and and compassionate. compassionate to one. Another. So, ang command ni Lord, maging mabait at maawait kayo sa isa't isa. Command ba ito ni Lord? Sa tingin natin, kakayanin natin gawin dahil si Lord na sa atin. Amen? So, si Apostle Paul, nung kinuman niya, sinulat niya ito, siyang kinuman ni Lord na isulat ito, ang binibigyan ng diin, yung kindness na sa command in our interaction with others. Kasi mga kapatid, tayo ay meron palaging kasama sa bahay ni Amo, may alaga tayo, may mga tao, may mga kaibigan. Of course, there will be moments na talagang masarap nang wag kang maging mapait sa isang tao na pasaway sa atin. Agree, disagree? Kaya ano kapatid, kinuman tayo ni Lord na maging mabait ka at maging maayos ka sa iyong kapwa. So this directive is rooted in the understanding that kindness is an essential aspect of our Christian identity. It's not merely a suggestion but a command that reflects our obedience to Christ. So mga kapatid, pag ginawa natin ito, sabihin, salamat kasi ang faith natin pinalago ni Lord. Mga kapatid, mahirap mag-obey kay Lord, hindi ka naniniwala kay Lord. Amen. Bakit kasi susundin Lord, hindi naman ako bilib sa'yo. It has something to do with your faith in God. Agree, disagree? Agree. Kasi kung naniniwala ka kay Lord, susundin mo yung pinaniniwala mo. Palakpakan natin. So, pag pinactice natin yung kabaitan, this is a demonstration. We demonstrate the love of God in tangible ways. Kumbaga, yung love ni Lord, nakikita sa atin na ibabahagi natin sa iba. Kaya sabihin nila, ang taong ito kakaiba. Itong tao na ito ay totoo siyang lingkod ng Panginoon. Kaya, napakahirap mga kapatid na sa isang illustration, imagine isang neighbor na palagi kang chine-check, nag-offer ng tulong sa'yo, nakikinig sa'yo, at naging consistent ka sa iyong kapwa sa ganyan. Alam niyo, ang kinikreate mo pag naging mabuti ka sa kapwa mo, mabait ka, ay hindi sila nailang lumapit sa'yo. May kaso po ba? Amen. Hindi sila tatakot. Kasi may moods ka, ngayon mabait ako nga bukas hindi. Hindi pinipin. Ano kaya? Pakinggan mo ako, mabait siya ngayon. At mayroon pa. Maganda yung consistent talaga tayo. Amen? Hindi yung bumabait ka lang pag bago ang sweldo. Mabait ka lang, thank you lang kapag maganda ang panahon. Amen? Amen? Pag umuulan, may bantik ka. May mga ganun minsan. Kasi mabait. Ba't naman umuulan ngayon? Galit ka lang. Gusto mo tag-init lang palagi. So, totoo ba itong mga illustration na to? So, ang magiging effect, mga kapatid, ay pag mabuti at naging mabait tayo, we cultivate an environment of love that mirrors God's heart. Ay nakikita nila ngayon, si Lord pala ay ganon. Kasi nakita sa'yo dahil sumusunod ka kay Kristo. Amen? Amen. So, paano ko i-apply yung point number 1? Ang kindness pala sa command. We have to look for opportunities. Sabi natin, look for opportunities. Maghanap ng mga pagkakataon upang ipakita ang kabaitan sa iyong mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Baga, kung dating mainitin ang ulo mo sa alaga mo, babaguhin mo siya. Lord, pahingin grasya. Okay ba kayo? Amen. Mainit ang ulo ko sa tao ito. Pero Lord, gusto ko maging mabait para makita ka sa buhay ko. Ano po kayong gagawin ko para wag umiinit ang ulo ko sa tao ito? May makasama ka sa bahay, may loved ones ka na, talaga naman, nakakapagpainit ng ulo. Amen? Parang malaya tayong kausap niya. Hindi So, we have to look for opportunities to practice kindness in our daily interactions. This could be as simple as offering a compliment, helping a stranger, or being patient with someone in need. Magkaroon tayo ng conscious effort to incorporate acts of kindness into your routine, allowing it to become a natural part of your character. Ano naman, hindi naman automatic na lahat kaagad. Little by little, point by point. Tapos mapansin mo, kind ka lang sa gusto mo. Yan ay common. Pag mabait, mabait ka rin. True or false?
parang ang hirap kasama. Pero mananalangin ka talaga, Lord, bigyan mo ko ng grasya na maging mabait ako sa Kanya. Ano naman pag humingi ka kay Lord, gaya Kanyang tulungan Amen. At manonotice mo pati puso mo na yan, puso natin lahat aayusin ng Diyos. Yes. Na maging mabait. Ang inending actually kay Lord, yung mga kriminal. Yun ang inending. Natuwa ko dun sa ending na yun, sabi ko, Lord, grabe ka. Yun ang inending. Amen? Amen? Mga una, yung hindi pa siya nakabayubay, mga kasalanan, Zacchaeus, babaeng Samaritana, John 4, pang-anim yung nakasama. Alam niyo, pag nasanay ka mamuhay na maayos, minsan gusto mo paligid mo ganun. Pero hindi. I-ayos mo yung mind, maging conscious ka na nasa mundo ka pa na maraming taong dinadayan sa Satanas. Ganun ko lang tinitingnan. Bakit siya ganito? May demonyong lumuloko sa kanya. Ba't parang walang kausap? Para hindi ako naasar. Kasi mga kapatid, ang kaaway kasi gumugulo sa utak ng tao. Kaya siya naging gano'n. Palaaway! Alam mo naman tinuruan ng Diyos siya na maging palaaway. So sino nagturo sa kanya para palaaway? Sagutin niyo naman ako. Amen? So yun ang isipin. May demonyong bumubulong dito. Para maging mabait ako sa kanya, hindi ko siya tingnan na siya talaga yun. Titingnan ko na may kinalaman tong bulong ng demonyo. Kasi wala naman siya kakayanan na i-resist yung bulong. Agree, disagree? So, with that, pag naging conscious ka sa gagawin mo, manonotice mo na yung command ni Lord magagawa mo. Pangalawa, tingnan natin. Pangalawa, kindness as a reflection of God's grace. Ano daw ang kindness? Reflection ng grace ni Lord. So, Colossians 3:12, pakibasa po natin. Ano nakalagay? Therefore, as God's chosen people. Sino ang chosen people ni Lord dito? Amen. Holy and Holy dearly and loved, dearly clothe loved. yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sa Tagalog, kaya bilang mga piniling tao ng Diyos. Sino mga pinili ng Diyos dito? Amen. Sabihin sa katabi natin, we are highly favored, blessed, chosen. Okay, God. So mga banal at minamahal ng Diyos, pinabanal ng Diyos because of Christ na isinas. Wala naman tayong kabanalan sa sarili natin galing kay Lord na nakurekta sa Kanya. We can never be holy without the Lord in us. Amen, amen? So mga banal at minamahal, isuot ninyo ang pagkahabag. So ibig sabihin isuot